Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ano pa pwedeng ipagmalaki ng isang apo sa kanyang lola, lalo na ng isang anak sa kanyang ina, kung pagdating sa iskandalo, nagkakaisa sila! Maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga nangyari sa atin. Pinatutunayan lang natin na kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Dito pa rin sa ating natatanging dulan, may pangako ang bukas. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka narito? Bahay ko rin ito. Noon, hindi na ngayon. Kaya lumayas ka dito. May karapatan ako dito! Noon, hindi na ngayon. Naputol na ang anumang karapatan mo nang lumayas ka dito. Lauro, huwag mong kalilimutang asawa mo pa rin ako. Noon, hindi na ngayon. Tinapos ko na ang relasyon natin nang sumama ka sa lalaki mo. Maski 10 beses man akong sumama sa kahit kaninong lalaki, hindi pa rin mababago ang katotohanang kasal tayong dalawa. Sa mata ng tao at ng Diyos, mag-asawa tayong dalawa. Halika nga. Aray ko, bitiwan mo nga ako. Ano ba? Asawa nga kita. Pero pinindeho mo ako kaya pwede patigilan mo na ako. Patahimikin mo na kaming mag-ama. Laura! Ano ba? May mga gamit pa ako natira dito na kailangan kong kunin! Ah, gano'n. Sige. Halika, kunin mo. Kunin mo. Teka lang, nasasaktan ako! Ano ba? Bitiwan mo, sabi ako! Kunin mo ang anumang basurang iniwan mo. Dito. Halika. Dahil hindi namin kailangan nyo. Halika! Diyan ka! Ayan! Nasa harapan mga parador! Hindi nakasusi bukas yan! Hakutin mo lahat ng bahong iniwan mo sa pamilyang ito! Bilisan mo! Dahil ayokong datang ka pa dito ng mga bata! Huwag mo akong apurahin! Marami ito! Hindi ko makakayang biglaan! Pwes, simulan mo na! Para matapos ka kaagad. Dahil ang makita kita sa aking paligid, pakiramdam ko na paliligiran ako ng apoy sa impyerno!
Buntis ako. Ano? Bingi ka ba? Sabi ko, buntis ako. Olive, walang ganyanan. Anong walang ganyanan? Buntis na ako. Walang ganyanan pang sinasabi mo? May usapan tayo! Lintik na usapan yan! Binanatan mo ko ng binanatan, tapos gusto mo, tumupad pa ako sa usapan natin. Ano ka ba? Bakit ginusto ko ba ito? Pareho pa tayo nag-aaral, kaso anong gagawin ko? Tinamaan ako! Kasalanan mo, hindi ka nag-ingat. Kasalanan ko pa! Ako pa ngayon ang sinisisi mo? Pagkatapos mo akong kumabawan, ako pa ngayon ang may kasalanan. Bakit hindi mo ako prangkahin kung ayaw mo akong palagutan? Wala akong sinabing ganun. Pero yan ang tinutumbok ng pananalita mo! Kung sinunod mo lang ako, hindi ka magkakaganyan. At sino po may sabi hindi ko sinunod lahat ng pinagagawa mo? Pills na ako ng pills, kaso effective ba yon? Eto nga ang pruweba. Bali wala paling copy pills ko na natadali mo rin ako! Olive! Pwede pa, tama na nga yung sisihan na yan at sumbatan. Nagkaganito na ako. Gusto ko malaman kung pananagutan mo ba ang dinadala ko ito! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Taxi! Taxi! Mamang driver, baba na muna kayo dyan. Pakitulungan niyo ako ikarga sa compartment ang mga gamit ko. Ang dami nito hindi kasya sa loob ng upuan. Pakibilis lang. Nakatingin sa akin ang walang hiya. O ano, Lauro? Sinisiguro mong lalayas na ako? Lumayas ka na! At huwag ka nang babalik dito kailanman! Huwag mo akong pagbabawalan dahil babalikan pa rin kita kapag kinailangan ko na ang parte ko na hindi mo pa binibigay. Huwag kang sopang! Anong sinabi mo, Boji? Ma, nakabuntis po ako. Ano ba itong ginawa mo? Pinag-aaral kita sa kolehiyo, pagkatapos gusto mong gumraduate sa pagiging isang ama? Yan ba ang klase ng diplomang iabot mo sa akin? Ha? Sorry, ma. Nangyari na to. At sino naman na napakamalas na babaeng na disgrasya mo sa dinami-dami ng dinala mo at pinakilala sa akin? Si Olive po. Alin doon ang Olive? Yun pong huli kong pinakilala sa inyo. Natatandaan ko pa. Siya ba yung iyak ng iyak noon at nakita ko inamu-amo mo dahil may problema? Opo. At sinabi mo na ang problema niya ay ang ginawang kataksilan ng kanyang ina sa ama niya? Oo. Nakita mo na! Nakita mo na ang klase ng babaeng gusto mong totohanin? Sinabi ko na sa iyo noong pa na layuan mo ang ganyang klase dahil wala kang mapapala at maipagmapalaki! Ma, iba naman po si Olive sa ina niya. At sino may sabi sa iyo? Tandaan mo ito, ha? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga!
Ang hayop na yun. Pagkatapos akong gaguhin, ang lakas ng loob pang magpakitang muli dahil lang sa mga naiwan niyang gamit. Bakit nga ba hindi ko na lang sinunog ang mga gamit niya? Para wala na sana siyang binalikan. Matagal na ako hindi umiinom. Pero dahil sa nangyari kanina, balik ako sa dati. Hindi ko matanggap ang ginawa ni Crisantang katraidoran sa akin. Hindi ko pa rin matanggap ang lahat. Nadungisan ang aking pagkalalaki. Nasusuklam ako sa babaeng yun. Kinasusuklaman ko siya! Crisanta, bakit ko kailan pa tayo tumanda? Saka mo nagawa ang katakasilang ito? Bakit? Ano ba ang nagawa kong kasalanan at pagkukulang sa'yo? Nagkamali ba ako para itong maging sukli ng lahat ng mga ginawa kong pagsasakripisyo sa inyong mag-ina? Nagkamali ba ako? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ngayong naipasok mo na sa kwarto at naayos ang mga gamit mo, mag-usap tayo. Bakit? Akong dapat magtanong. Bakit natagalan ka? Marami akong hinakot. Hindi madaling gawin yon. Nagkita kayo ng asawa mo. Pwedeng may nangyari. Sira ka ba? Anong sira? Nakipaghiwalay na ako doon. Sumama na ako sa'yo. Bakit nagsisilosan mo pa si Lauro? Anong malay ko kung sa pagkikita nyo muli inupakan ka niya? Oo! Inupakan niya ako! Ano? Pero hindi yung inaakala mo. Heto, ayan o, tingnan mo. Tingnan mo. Pagmasdan mo, yung mga pasang to, sa braso ko, ayan. Inupakan niya ako. Dahil kinaladkad ako papasok sa kwarto para hakutin ang mga gamit ko. At pagkatapos kong gawin yon, kinaladkad akong muli at ipinagtulakan palabas ng bahay. Yon! Yon ang klase ng pag-upak na ginawa sa akin. At hindi yung iniisip mo. Lika nga. Ano ba? Tandaan mong sasabihin kong ito sa'yo, ha? Miguel! Ano, ha? Nasasaktan ako! Huwag kang magkakamaling gawin sa akin ang ginawa mo sa asawa mo. Ayokong pinagtatawanan ng iba ang pagkalalaki ko. Dahil kapag nangyari yun, ha? Umanda ka sa akin. Mapapatay kita! Itay, inumin na po ninyo ang kape ninyo para medyo mawala ang hangover ninyo. Salamat, anak. Itay, Pasensya na. Hanggat maaari, iniiwasan ko lang uminom. Kaya lang, kanina natukso ako dahil sa sobrang sama ng loob. Nakita ko kasi ang nanay mo.
Ang tapang ng apog niyang pumasok pa sa loob ng pamamahay natin ito. May duplicate key kasi siya eh. Kinuha ko na, binawi ko. Para hindi siya labas-masok dito. Hindi na siya nahiya. Pagkatapos ng ginawa niya sa ating mag-ama, pinagchichismisan siya sa buong lugar natin. Pero baliwala lang sa kanya, walang kahihiyan. Itay, wag na po ninyong konsumihin ang sarili ninyo dahil kay inay. Kayo lang po ang maapektuhan. Tanggapin na natin na wala na siya dito. Na sumama na siya sa kanyang lalaki. Doon ako nasasaktan, Olive. Ano bang kasalanan ko? Saan ako nagkamali? May pagkukulang ba ako? Naging responsableng ama at asawa ako, alam niyong mag-ina yan. Wala akong tigil, hindi ako napapagod sa pagkayod, mabigyan ko lang kayo ng maayos na pamumuhay pagkatapos. Ang sakit, anak. Sakit-sakit na ginawa ito sa atin ang inay mo. Itay. Kaya po ninyo yan. Anak, sinisikap kong makayanan. Sana nga kaya ko ito. Huwag po kayang masisiraan ng loob. Nandito naman po ako lagi para damayan kayo. Para alagaan kayo. Kahit wala po si inay, mabubuhay naman tayo. Magtutulungan po tayo, hindi ba? Olive, anak. Tama ka. Magtutulungan tayo. Magdadamayan. Ipapakita natin kay Crisanta na maski wala siya sa piling natin, mabubuhay tayo. Kaya, pakiusap, anak. Pagbutihin mo yung pag-aaral. Magsikap ka, ha? Oo. Opo. Opo. Patunayan mo sa iyong inay na kahit wala siya sa tabi mo para alalayan at suportahan ka, matutupad ang pangarap mo. Magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Anak, gawin mo yan. Alam ko kaya mo. Nararamdaman ko, naiiyak ka dahil sa mga pangyayari. Itay. Batawarin po ninyo ako. Olive. Bakit? Anak. Baka hindi na po ako makatapos. Anak, makinig ka sa akin. Makinig, igagapang kita. Kahit ano pa man ang mangyari, pangako ko yan sa'yo. Huwag kang mawawala ng loob. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi po ninyo ako naiintindihan. Olive? Olive, anak, bakit? Bakit? Buntis ako!
Papaano tatanggapin ni Lauro ang masaklap na katotohanang ang anak niyang si Olive ay nagdadalang tao na? Matutupad pa ba ang mga pangarap niya para rito? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Dante Castro, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Ian Miranda, Harvey Ehouse, Olive Madrideos, Susan Robles, at si Chiquit Amor sa papel na Olive. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butiab, sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Ano pang pwedeng ipagmalaki ng isang apo sa kanyang lola, lalo na ng isang anak sa kanyang ina, kung pagdating sa iskandalo, nagkakaisa sila! Maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga nangyari sa atin. Pinatutunayan lang natin na kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.
Olive. Olive, anak. Sorry, Tay, sorry po. Buntis ka. Nagpabuntis ka. Pinag-aaral kita. Pero nagpabuntis ka lang pala. Patawarin niyo po ako. Alam mo ba kung ano itong ginawa mo? Alam mo ba? Alam mo ba? Tawad po, Itay. Sobrang sakit ito! Para sa isang abang iniiwan ng asawa, pilit na tinataguyod mag-isa ang kanyang anak. Pero sa bandang huli, magpapabuntis kang pala! Ano ba ito yung binibigay niyong problema sa akin? Gusto mo na mamatay? Kaya puro sama ng loob na lang ang napapala ko sa loob ng pamamahay nito! Bakit hindi na lang ako namatay? Bakit hindi na lang ako namatay? Bakit? Bakit? Itay! Tama na po, tigilan niyo na yung kasusunduran. Itay, tama na po. Tama na. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Ay, paano po nagunin ang kao ninyo? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may mangyayari masama sa inyo. Diyos ko! Diyos ko! Ano yung parusang ibinibigay niyo sa akin? Ano ito? Ano ito? Bakit ganito? Bakit? Diyos ko! Diyos ko! Itay, tama na. Olive! Anak ko! Kayo pala. Pasensya na't ngayon lang ako nagkapanahon. Busy ako. Ang dami kong gagawin dito sa bahay. Importanteng magkausap tayong dalawa. Inay, pwede ba? Papasukin mo ako. Huwag na kasi kayong magpumilit pa. Bakit umiiwas ka? Alam ko naman ang gagawin nyo. Sesermonan nyo ako mula ulo hanggang paa. Sino pa ba ang pwedeng magmalasakit sa'yo, Crisanta? Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit ninyo. Crisanta! Anong tingin nyo sa akin? Putik? Dahil sa ginawa ko sa aking mag-ama? Dahil iniwan ko sila para sumama sa lalaki ko? Kung putik ako, ano kayo? Burak? Kung naparito kayo para litanyahan ako, umalis na lang kayo. Hindi ko kailangan ng isang inang nagkukunwaring malinis, pero yung pala, mas malala pa ang sinuong niya kaysa sa putik na kinalugmukan ko. Huwag mo nang isumbat sa akin ang nakaraan. Bakit? Madali bang talikuran ang ginawa ninyong kasalanan? Kahit maraming taon pa ang lumipas, nakatatak na yun sa buong pagkatao ninyo at hindi nyo na kayang hugasan ang inyong kasalanan. Kaya wag na wag kayong umastang parang isang santa! Ngayon ko lang naisip, baka naman Crisanta ang ipinangalan ninyo sa akin sa pag-aakala niyong matutubos ng pangalan ko ang kasalanang ginawa ninyo? Tama na. Tama na. Bago niyo ipamukha sa akin ang anumang diferensya ko, manalamin muna kayo. Tanungin niyo ang inyong sarili. Sino ba ako? Hindi ba't anak ninyo ako? Kaya wag na kayong magtaka sa kataksilan ko!
Pagkat may pinagmanahan ako! Crisanta! Dahil kung ano ang puno, siya rin ang bunga! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, may nakalimutan sigurong Itay. Kaya siya nagbalik. Sandali po, nariyan na po. O Itay, ano po bang... Pwede ka bang makausap? Kayo po ang mama ni Bochy? Buti naman hindi ka madali makalimot. Kahit minsan lang tayo nagkaharap. Tumuloy po kayo. Salamat. Maupo po kayo. Ipagtitimpla ko po kayo ng maiinom. Huwag na. Maupo ka lang lamang dyan. Dahil hindi ako magtatagal. Kayo po ang bahala. Totoo ba ang ipinagtapat ng anak ko? Opo. Paano nangyari yun? Hindi kayo naging maingat. Nag-aaral pa kayo. Tita. Kayo talaga mga kabataan, oh. Wala nang ibang iniintindi kundi ang kapusukan. Basta masarapan lang kayo, sige lang ng sige. Hindi nyo iniisip ko nang magiging klase ng buhay nyo kapag nagpamilya kayong wala sa tamang panahon. Sorry po. Sorry? Diyan kayo magaling sa paghingi ng sorry. Gagawa kayo ng kabalbalan tapos parang napakadali lang nyo sasabihan ng sorry. At kapag pinatawad kayo, sa akala nyo, maitutuwid na pagkakamali nyo. Alam po namin. Nagkamali kami. Alam nyo gumagawa kayo ng mali. Pero sumigi pa kayo ng sumigi. At ang resulta, ayan, buntis ka. Anong pwede mong asahan sa anak ko na pareho mo lang nag-aaral? Totoo, may kaya kami sa buhay. Pero hindi ko kukonsinting suportahan na isang suwail na anak na imbis sa pag-aaral ng inaatupag, hindi kundi ang paggawa ng bata na ngayon, hindi naman niya kayang panagutan dahil wala pang kakayahan. O ano ngayon ang inaasahan mo? Ha? Pakakasalan ka ng anak ko? At pagkatapos ano? Pareho kayong hindi nakatapos ng kursong kinukuha nyo. Paano kayo mabubuhay lalo na ang pobreng isisilang mo? Kung isang malaking pabigat po ang panindigan ni Bochy sinapit ko. Kung hindi ko naman po ipinipilit ang sarili ko. Sinabi ko bang pinipilit mo? Yan po kasi ang tinutumbok ng mga pananalita ninyo. May isang bagay lang akong gustong pakatyakin. Bago ako pumayag na pakasalan ka ng anak ko. Ano po yun? Huwag mong tularan ang talipandas mong ina. Kung naparito kayo, para idamay sa panlalait ang taong wala namang kinalaman sa kasalanan namin ng anak ninyo. Mas mabuti pa, umalis na lang kayo. Hoy, huwag mo akong ipagtabo yan, ha? Masakit lang na ang baho ng aking ina na ang dapat ay kami lang maapektuhan, pero kinakalkal ninyo gayon labas ito sa ating usapan. Natural, anak niya. May kinalaman ka sa anumang ginawang kalokohan ng iyong ina? Iba ang ina, iba ang anak. Ang anak, madalas nagmamana yan sa ina. Kung yan ang paniniwala ninyo, hindi ko naman kaya baguhin yon. May kasabihan tayo. Kung ano ang puno, ay siya ang bunga. Tama ka. Mabuti alam mo. Pipilitin kong mabago ang kasabihang yan. Talaga? Kahit ang puno ng mangga ay pwede ngayong magbunga ng mansanas.
Kayo po pala, Inay Bering. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, Lauro. Oh, napasugod po kayo dito sa pinapasukan ko. Pasensya na. Pinapapasok na sana ako ng gwardiya dahil kilala naman akong biyenan mo ko. Kaso, nakiusap na lang akong tawagan ka sa lokal mo at dito na lang ako maghihintay. May importante po ba kayong sadya? Una, gusto ko pa rin ihingi ng dispensa ang ginawa sa iyo ng anak kong si Crisanta. Hiyang-hiya ako, Lauro. Kahit naghiwalay na po kami ng anak niyo, hindi naman magbabago ang turing ko sa inyo. Salamat. Talagang napakabait mo, Manugang. Ano pa ho bang sadya niyo? Nararamdaman ko kasi na may problema po kayo. Ang aking apong si Lani, may malubhang sakit. Wala naman akong ibang malalapitan. Ang tatay niya ay may kinakasama na rin iba mula nang iwan sila ng anak kong si Rosita. At si Rosita, malaki rin ang tampo sa akin kung kaya iniwan ng dalawa niyang anak sa poder ko. Balita ko'y kung kani-kaninong lalaki raw nagpapasalin-salin. Kaya lalo lamang ako nasasaktan. Magkano po ang kailangan niyo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit po pina-ospital pa po ninyo ako, Lola? Kailangan kang gumaling sa sakit mo sa bato, Apo. 10 taon ka pa lamang at hindi magandang may depresya ka ng ganyan. Salamat po, Lola. Kaya lang, wala naman po tayong pera. Ang inay po, hindi na nagpakita sa akin. Nakalimutan na po ako. Huwag ka magsalita ng ganyan, Apo. Baka naman si Rosita'y abala lang. Wala na nga po tayong balita sa kanya. Naniniwala ako. Darating din ang araw na uuwi siya. Babalikan niya kayo ng Kuya Jonas mo. Lola, naawa ako sa inyo. Kasi kayo po yung nahihirapan. Hindi ako nahihirapan, Apo. Kahit minsan, hindi mo ako narinig na dumaing o dili kaya magreklamo. At saka, maski naman papano, tinutulungan tayo ng Kuya Jonas mo, hindi ba? Gasoline boy siya at kumikita rin. Kaso yun nga lang, medyo kulang pa rin. Kaya, napilitan akong lumapit sa Tito Lauro mo. Pinahiram naman tayo. Ang bait-bait po ni Tito. Tama ka, Lani. Napakabait niya. Kaya hindi katanggap-tanggap na pagtaksilan siya ng iyong tita Crisanta. Hetong bayad, mamang driver. Ma'am, salamat po. Tinanghali na ako sa pamamalengke. Ang bigat pa nitong pinamili ko. Inay! Olive!
Ano ang sadya ni Olive sa kanyang ina at pinuntahan niya ito? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ng inyong mga suggestion o mungkay para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Dante Castro, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Ian Miranda, Harvey Ihaus, Olive Madrideos, Susan Robles, at si Chiquit Amor sa papel na Olive. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ano pang pwedeng ipagmalaki ng isang apo sa kanyang lola, lalo na ng isang anak sa kanyang ina, kung pagdating sa iskandalo, nagkakaisa sila! Maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga nangyari sa atin. Pinatutunayan lang natin na kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Mano po, inay? Gawaan ka ng Diyos.
May baba na nga muna tong pinamili ko. Oh, anong ginagawa mo dito? Tsaka yung itsura mo. Ano ibig sabihin yan? 4 months na. Buntis ako. Nag-asawa ka na? Binuntis lang. Ano? Nakapagtataka ba? Kung magsalita ka, parang hindi ka apektado sa sinapit mo. Sanay naman tayo sa iskandalo, hindi ba? Nilulunok nga lang natin ang kahihiyan. Kung may tinutumbo ka, bakit hindi mo pa diretsahin? Meron nga! Ano yon? Sabihin mo. Sa pamilya natin, baliwala na yung dangal. Kaya hindi na nakapagtataka ang sinapit kong ito. Nagpabuntis ka, hindi mo pinilit ang lalaki na kabuntis sa'yo para panagutan ka. Alam ninyo ang dahilan kung bakit malabong pakasalan ako ng lalaking sinasabi ninyo? Hindi! Dahil sa inyo! At bakit ako nasama sa problema mo? Ang problema ng anak, dapat problema ng magulang niya. Kayo ang aking ina. Problema din ninyo ito. Tulad ng pagpasan ko sa problema ninyo. Hindi ko masakyan ang mga sinasabi mo. Umatras ang magulang ng lalaki na kadisgrasya sa akin. Dahil nalaman niyang iniwan ninyo kami ng itay para lang sumama kayo sa ibang lalaki. Kalintik! Ako pa ngayon ang may kasalanan? Natatakot ang pamilya nila na baka sundan ko ang yapak ninyo. Malaking kabaliwan yan. Napakababaw ng utak nila. Iba ako. At syempre iba ka. At anong pagkakaiba natin, inay? Napakaliwanag. Ako ang ina, ikaw anak lang kita. Kanino nagmamana ang anak? Tumigil ka na nga dyan. Hindi ba sa kanyang ina? Olivia! Kung naparito ka para lang manumbat, ha? Mas makabubuting lumayas ka na lang dahil hindi kita kailangan dito! Masakit marinig ng anak sa kanyang ina. Pinaaano siya dahil hindi niya kailangan ito. Pinaiinit mo lang ang ulo ko! Sinabi ba sa inyo ni Lola Varian na mga panahon nagka-problema kayo sa kanya? Huwag mo ditong idamay ang lola mo. May koneksyon siya dahil lola ko siya. Mula maliit pa ako noon. Wala na ako ibang narinig sa inyo kundi puro na lang galit. Galit at buot kay Lola. At hindi na ako magtataka kung sakaling ginawa ninyo ang katraydoran kay Itay para lang ipamukha kay Lola na makasalanan siya dahil doon kayo masaya. Tama! Wala kayong karapatang sumbatan ako, lalong-lalo na ang lola mo. Dahil kung nagkasalaman ako, unang naging makasalanan ang lola mo. Kaya sa nangyari sa akin, wala din akong dapat ikabahala. Dahil kung naging makasalanan ng lola ko na ginaya ng nanay ko, may karapatan din akong tularan sila! Olivia! Ano bang pwede ipagmalaki ng isang apo sa kanyang lola? Lalo na ng isang anak sa kanyang ina? Kung pagdating sa iskandalo, nagkakaisa sila? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga nangyari sa atin. Pinatutunayan lang natin na kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga! Umalis ka na sa harapan ko! Baka masampalang kita! Wala namang pumipigil sa inyo. Ultimo ako, hindi ko kaya. Nagtataka lang ako na kung sino pa ang nagkasala, ay siya pa ang may ganang manakit! Halika nga! Umalis ka na! Iwan niyo ako! Iwan niyo sa ambi ako! Umalis ka na! Umuwi ka sa tatay mo! Doon ka maglitanya ng mga problema at sama ng loob mo! Huwag niyong kalilimutan na nagkaganito ako nang dahil sa kagagawa ninyo! Umalis ka na! Umalis ka na! Dapat mahusay na kayo sa ginagawa ninyo! Kung ano man ang kasalanan na gawa noon ni Lola, dapat binuksan ninyo ang puso ninyo, ang utak ninyo! Dahil wala kayong karapatang husgahan siya at patuloy na kamuhian! Tama na! Tumigil ka na sabi! Kailan kayo matututo magpatawad? Gusto ba ninyo habang buhay ko rin kayong usigin at sumbatan? Bahala ka! Wala akong pakialam! Hanggat hindi ninyo tinatanggap ang mapait na nakaraan, hindi giginhawa ang inyong pakiramdam. Patuloy kayong mabubuhay sa matinding buot na siya magtutulak sa inyo para gumawa ng kasamaan at kasalanan dahil gusto ninyong gumanti at
Bakit hindi ninyo iniisip na sa layunin ninyo makaganti, may mga tao kayong sinasaktan? Si Itay! At ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maliwanag ang sinabi ko sa iyo, Boji. Tigilan mo na ang pakikipagkita sa babaeng yon. Kailangan ni Olive ang pinansyal na suporta. Kalokohan! Habang inaabutan mo siya, lalo siyang aasa lang sa anumang bagay na pwede mong ibigay. Kaya makabubuti, kalimutan mo na yan. Sorry, ma. Nakukonsensya ako. Nadisgrasya ko si Olive at kung hindi ko man nagawang panagutan, kahit sa malit na pamamaraan ay makatulong ako sa kanya. Inuutosan kita! Dapat ka lang sumunod! Mahal ko si Olive. At mahalaga din sa akin ang isisilang niya. Handa ka bang kaliwain ng babaeng yon? Tulad ng ginawa ng kanyang ina sa kanyang ama? Hindi pare-pareho ang tao, mama. Susundin mo ko. Dahil kapag patuloy kang nagmatigas, pagsisisihan mo ang desisyon ko. Dinalaw ka pala ng anak mo. Dumating siya kanina para bigyan ako ng problema. No, bakit? Ano ba problema niya? Nag-aaral. Nagpabuntis. No. Napilitan sigurong tumigil. Ngayon, para bang ako ang sinisisi? Meron bang ibang dapat sisihin? Miguel, Oh, pati ba naman ikaw? Oo, sige, kasalanan ko. Ako ang sisihin nila. Ako ang sumbatan nila. Ganon din naman ang ginawa ng inay ko kay Itay. kaya walang katapusan mo rin siyang sinisisi at sinusumbatan. Abay, dapat lang! Kung ganon, huwag ka nang magtaka sa ginagawa ng anak mo. Pareho lang kayo. Ginawa mo sa nanay mo, yun din ang ginagawa sa'yo ngayon ng anak mo sa'yo. Nakakasira ka ng ulo kausap. Ano? Imbes na akong paboran mo, parang pinabibigat mo pang sitwasyon ko. Hoy, alalahanin mong naggaganito ang pamilya ko dahil sa panunokso mo. Huwag ka nang magugas ng kamay, Crisanta. Ginamit mo ko para lang saktan ng nanay mo. Para lang ipamukha mo sa kanya na kaya mo ring gawin ang ginawa niya sa inyo. Nadarang na ako sa'yo. Dahil wala ka na ibang ginawa kundi pormahan ako. Noong una, pinilit kong umiwas kaso... Kaso, gusto mo rin. At yun ang rason kaya tinalikuran mong pamilya mo. Tama na, Midel. Tama na. Lalo mo lang pinasasakit ang ulo ko, kaya tama na! Tay, eto na pambaon ninyo. Inihanda ko na yung kanin at itlog na maalat. Paborito niyo po ito. Oh, naubos na ba yung si Charon na binili ko kagabi? May natira pa ho. Dadali niyo? Ay, sige. Paborito ko yan. Bilisan mo lang, anak, at... Tay, bakit? Tay? Ang ulo ko. Parang sasabog. Bakit po tayo? Ano nangyayari sa inyo? Itay, okay lang ba kayo? Wala ito, anak. Wala ito. Sige, mabuti pa. Tumuloy na ako. Baka malate ako sa trabaho. Maiiwan na kita. Itay naman Pahinga na lang po muna kayo. Baka kumapano pa po kayo sa biyahe. Kaya ko ito.
Lola? Oh, apo, bakit? Anong masakit sa'yo, ha? Wala po. Lani, gusto mo ibalik kita sa ospital para gumaling ka na, ha? O, wag na lang po. Apo, Okay lang po. Dito lang po ako sa atin. Lani. Lani. Mano po, Lola Viring? Ikaw na pala, Apo. Kaawaan ka ng Diyos. Bakit nandito po kayo sa labas? Si Lani po. Nasa loob. Hinihintay nga kita, Apo. Napapuyat tuloy kayo. Kasi lagi na lang po ninyong inaabangan ng uwi ko. 11:00 po ang tapos ng duty ko. Lola, bakit po? Awang-awa ako sa kapatid mo. Sinabi ng doktor ang tunay niyang kalagayan. Kailangan niya ma-dialysis. Ang kaso napakalaking halaga naman ang kailangan. Pwede naman po tayong humingi ng tulong sa ahensya ng gobyerno para sagutin ang kalagayan ni Lani. Pero gagastos pa rin tayo, Apo. Nahihiya na ako sa Tito Lauro mo. Ang dami nang naitulong. Hindi ko na halos alam kung paano tayo makakabayad sa kanya. Sinisingil na ho ba tayo ni Tito? Wala siyang binabanggit. Pero nakakahiya lang talaga. Si Inay ang may kasalanan ng lahat. Huwag, anak. Huwag mong sisihin si Rosita. Nang dahil sa galit niya sa inyo, iniwan niya kami ni Lani at tuluyan niyang pinabayaan. Diyos. Pareho lang sila ni Tita Crisanta. Mga wala silang kwenta. Wala silang ibang ginawa kundi sisihin kayo. Sunbatan kayo. Dahil minsan ay nagkasala kayo sa kanila. Wala na bang katapusan yun? Tuloy, kami ang mga biktima. Kaming mga anak nila. Kaming apo ninyo. Jonas, huwag ka na maghinanakit sa iyong inang si Rosita. Huwag mo na siyang sisihin sa mga nangyayaring ito sa atin. Kasalanan niya. Kasalanan niya ang lahat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ngayon lang kayo nagpasabi na na-confine pala uli si Lani dito sa pagamutan? Hiyang-hiya na ako sa dami ng naitulong mo, Lauro. Dapat ang asawa mong si Crisanta ang sumusuporta dahil siya ang anak ko. Dapat ang nanay ni Lani na si Rosita na anak ko. Kaso po nagkakaisa silang pabayaan kayo. Saktang kayo. Matatanggap ko ang lahat. Huwag lang sana nilang tikisin ang aking apo. Ano po sabi ng doktor? Hindi na nagbabagong lagay niya. Madalas siyang nilalagnat. Tumataas ang presyon. 2 kidney niya ang apektado. Kaliwat kanan. Kaya... Inay Biring, kung ano man po ang maitutulong ko, huwag kayo mahihiyang magsabi. Nakahanda po ako.
Hindi na kayo nahiya. Manugang lang ninyo si Lauro. Wala na kayong ibang ginawa kundi ang abalahin siya at hututan. Kung tumutulong kayo, siguro hindi ko na kinakailangan pang suporta ng ibang tao. Paano kasi wala kayong kahihiyan? Laitin mo ko. Sige, gawin mo. Hindi ako magdaramdam sa'yo. Tatanggapin ko yun. Nang dahil lamang sa isang matagal ng kasalanan, habang buhay akong hinahatulan. Pero ang sa akin lang, maawa kayo sa mga bata na apektado sa ginagawa ninyong kapabayaan. Ang anak mo si Olive, malapit ng mga anak. Ang pamangkin mo si Lani, hindi ko matiis na pagmasdan habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Hanggang saan? At hanggang kailan ba kayo mga anak ko na ako'y pahihirapan at parurusahan? Napadaan lang ako dito sa ospital dahil nabalitaan ko ang patuloy ninyong pangmumulestya kay Lauro. At gusto kong itigil na ninyo yon. Nagkakaloob siya ng tulong at hindi ko hinihingi yun. Pwede ba? Huwag na ninyo ako lokohin. Maliwanag lang na sinasamantala nyo ang kabaitan niya. Tulad ba ng ginawa mong pagsasamantala? Kaya pinagtaksilan mo siya? Dito ba tayo sa ospital magigera? Ikaw ang nagdideklara ng gera. Nananahimik ako. Hindi na nga kita inaabala. Kahit anak kita, hindi ako nagmamakaawa sa'yo dahil alam kong wala ako mapapala. Tumpak ang sinabi ninyo. Jonas! Jonas, bakit? Bakit ako? Ano nangyari? Ano nangyari, Jonas? Wala na po si Lani. Oh, Diyos ko! Patay na ang kapatid ko. Hanggang saan ang pagdurusang daranasin ni Aling Viring nagdahil sa isang pagkakamali? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako, ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Dante Castro, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Ian Miranda, Harvey Ihaus, Olive Madrideos, Susan Robles, at si Chiquit Amor sa papel na Olive. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako, ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako,
ang bukas. Ano pang pwedeng ipagmalaki ng isang apo sa kanyang lola, lalo na ng isang anak sa kanyang ina, kung pagdating sa iskandalo, nagkakaisa sila! Maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga nangyari sa atin. Pinatutunayan lang natin na kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Hanggang kailan po ibuburol dito sa chapel ng barangay ang labi ng kapatid ko? 2 gabi lang, Apo. Ipaliliping natin siya agad. Apo, mabuti pa ikaw na munang bahala sa mga nakikiramay. Dito na lang muna ako sa tabi ni Lani. Sige po, Lola. Lani, Apo, ginawa ko rin naman ang lahat. Sinikap kong masuportahan ka para mabuhay na matagal. Dahil napakabata mo pa. Kaya lang, wala pa rin nangyayari sa ginawa ko. Wala, Lani. Lani! Rosita! Lani, anak ko! Anak ko! Bakit po ako iniwan? Babalikan naman kita. Sinabi ko yan sa'yo. Nangako ako. Kaso bakit ganito? Mabuti na lamang at nakita ako ni Bang Senyong at siyang naghatid ng masamang balita sa akin. Kaya sumugod ako dito. Ako. Rosita, anak, kumain ka na ba? Ikaw! Rosita, kung tutuusin, ikaw ang dapat sisihin sa lahat ng mga nangyaring ito. Rosita, pinabayaan mo ang anak ko.
Sa iyo ko iniwan si Lani, pati si Jonas. Pero sa sinapit na ito ng bunso ko, maliwanag na pinabayaan niyo siya. Pinabayaan? Ako pa ba ang naging pabaya? Sino ba ang ina ng mga bata? Sa gabi, sino ba ang nakakatabi nila sa pagtulog? Kapag nilalagnat sila, sino ba ang nag-aasikaso? Kapag kumakalamasik mura nila dahil nagugutom na, sino ba natataranta sa paghanap ng makakain nila? Sino ba, Rosita? Sabihin mo sa akin, sino? Ako! Ako na lola nila. Ako dahil pinapasan mo sa balikat ko responsibilidad na dapat ay ikaw ang pumapasan. Napilitan akong iwan sila sa pader ninyo. Para matahimik ang buhay ko. At natahimik ba? Tanungin mo sarili mo, natagpuan mo ba ang katahimikan? Ang hinahanap mong katahimikan? At ano ba ang tinatakasan mo? Ang minsang naging pagkakamali ko. Ikaw, hindi ka ba nagkamali nang sumama ka sa lalaking may asawa na at makitungo ka sa kanya? Tinalikuran mo ang dalawang anak mo para lang sa pansariling kaligayahan mo. Natural lang ako maghanap ng kaligayahan. Dahil ang ama ni Lani at Jonas ay pinagtaguan ako. At kaninong kasalanan yun? Sa inyo! Sa iyo! Sa inyo! Sa iyo! Sino bang naging tanga na basta na lamang pumapatol sa lalaki at nagpapabuntis? Dalawang magkaibang ama at hindi ka pa nakontento sa isang may pamilyang lalaki na kisama ka pa. Hanggang sa mabalita ako, nag-iwalay din kayong dalawa. Pero bakit hindi mo binalikan ang mga anak mo? Dahil takot ka sa responsibilidad. At ngayon ako sinisisi mo. Natural, wala akong ibang dapat sisihin kundi kayo. Nung maliliit pa sila, sino ba ang nagpapakain sa mga bata? Dahil tamad ka magluto, wala kang ibang alam kundi bumili ng noodles sa pagkaalat-alat. Pakainin sila ng daing, tuyo, bagoong na puro maaalat. Pagulamin sila ng patis. Ikaw ang nagtulak sa apo ko para siya ay magkaroon ng matinding sakit sa kidney. Ngayon magpapakita ka para sisihin ako, para sumbatan pa ako. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin bago mo ako husgahan. Aray! Sumasakit na naman ang tiyan ko. Diyos ko! Wala pa naman ang itay. Nasa trabaho siya. May lumalabas na tubig sa aking puwerta. Hindi. Aray! Tulong! 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 Tulong kayo! Aray! Saklola! Atay! Saklolo! Itay! Gusto ko pong makita ang anak namin. Tumigil ka sa kabaliwan mo! Mama, please! Subukan mo akong suwayin at isusumpa kita! Tama-tama. Pinaasikaso ko na sa ating abogado ang ating visa para makalipad tayo sa Amerika sa lalong madaling panahon. Apo ninyo ang anak kong yun. Wala akong apo!
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Rosita, anong plano mo ngayong isang linggo nang nakalibing ang pamangkin ko? Saan ka ba nakatira? Anong trabaho mo? Palaboy-laboy lamang ako. Nakikitira sa mga kakilala. Mga kaibigan. Ngayon, walang trabaho. Paano ka nabubuhay? Sariling diskarte, kung ano-ano. Hanggang kailan magiging ganyan ang buhay mo? Ewan ko, hindi ko alam. Ang panganay mo, si Jonas. Gasoline boy siya. Bakit hindi mo hikayating magkasama kayo? Iwanan ninyo ang inay. Nilaso na ang isipan ng anak ko, Tinay. Sinasabi ko na nga ba eh. Mahirap na siyang kumbinsihin. Pakiramdam ko matindi ang hinanakit sa akin. Sino pa bang ibang magtuturo noon sa kanya kundi ang nanay natin? Ay nako, Crisanta. Ano bang kapalaran ang naghihintay sa buhay nating ito? Nakikipaglaro na ang apo sa kanyang lolo. Apo, nakakawili ka na talaga. Kaya gustong umabsent ng lolo paminsan-minsan para alagaan ka eh. Kasi nga, ang sama na naman ang pakiramdam ko. Hinaatake ako ng alta presyon ko. Olive! Olive! Tay, bakit po? Anak, madali ka. Kung saan sana ako nakarating. Kung kani-kanino na ako lumapit. Ang karamihan, sagad na. Dahil sa pagtulong sa amin. Wala na akong malapit ang mga kaibigan ko. Lalo hindi ako pwedeng humingi ng tulong kay inay. Si Lola, hirap din ang buhay. Olive! Hoy, Olive! Ha? Sino ba itong nakatawag sa akin? Oh, ano? Hindi mo na ako nakikilala? Dating kapitbahay niyo, ako si Mimi. Ay! Mimi! Ako nga! Ikaw pala! Naku, hindi na kita nakilala sa ayos mo. Ah, talaga? Wow, ang ganda mo, ah. Ay, thank Ang dami kolorete. Ay, kailangan kasi sa trabaho eh. Ah, nag-work ka na? 2 taon na akong ganito. Ano bang trabaho mo? Simple lang. Taga-aliw. Nagpapaligaya ng lalaki. Pero may bayad. Malaking halaga ang kapalit. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Totoo ba? Pati ikaw, pinasok na ito? Basta may kapalit na pera. Kahit kabit ng airmat mo,
ang papato sa'yo? Wala na akong pinipili. Aral na ako kay Mimi. Itinapon ko na lahat ng kahihiyan. Ilan buwan na akong ganito. Kailangan ng pambili ng gamot ng itay. Panggasto sa anak ko. Kapit sa patalim, ha? Bakit? Nakapagtataka ba? Hindi naman. Marami talagang katulad mo. Dahil sa matinding pangangailangan, napipilitang pasukin ang ganitong klaseng trabaho. O ano, magdadaldala na lang ba tayo dito? Sayang ang oras ko. Oo nga naman pala. Sandali, ha? Taxi! Pasok. Bossing, saan ho tayo? Sa biglang liko. Dito raw siya tumatambay. Malalaman ko rin ang totoo. Doon tayo, Olive! Mas maraming customer doon. Okay. Olivia! Olivia! Ay! Nanay mo pala? Ay sige, maiwan ko kayo dyan ha. May customer doon. Bye, friend! Later, see you! Ano ginagawa ninyo dito? Totoo pala. Nagbebenta ka na ng katawan? Oh, totoo. Bakit? Anong masama doon? May bayad naman sa akin pinagpapaguran. Anong karapatan ninyong manampal? Anak kita! Ngayon ko lang yan narinig sa inyo. Eh bakit ba kayo narito? Dahil pinatulan ko ang kabit ninyo? O sige, sampalin niyo ako. Dito. Huh? Dito naman sa kabilang pisngi. Dito! Pero hindi ko naiindahin ang sakit na mararamdaman ng mukha ko sa pananampal ninyo. Dahil naranasan ko ng mas matinding sakit ng kalooban ko dahil sa pagtalikod ninyo sa amin ng itay. Ngayong baldadong itay, may isang anak akong binubuhay. Kung hindi ko gagawin ito, malamang lahat kami tuluyan ang magutom at mamatay. Olivia! Wala kayong dapat ipagsintir. Dahil hindi ko naman kayo kailanman inaabala. Ayoko lumapit at humingi ng anumang tulong mula sa inyo. Dahil nalalaman ko, tatanggihan ninyo ako. Kanino ko lalapit? Sa ibang tao. Sa mga kaibigan ko, lahat sila napuntahan ko na. Kulang na lang na isang lako ang buhay ko kay Satanas! Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ng inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Ian Miranda, Harvey Ehouse, Olive Madrideos, Susan Robles, at Chiquit Amor bilang Olive. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiat. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang nalalabing
huling kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ano pang pwedeng ipagmalaki ng isang apo sa kanyang lola, lalo na ng isang anak sa kanyang ina, kung pagdating sa iskandalo, nagkakaisa sila! Maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga nangyari sa atin. Pinatutunayan lang natin na kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Anong ginagawa niyo dito? Sinisisi mo ang iyong anak kung bakit naging prostitute. Ikaw ang dapat sisihin, hindi si Olive. Umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Aalis ako. Pero tatapusin ko ang lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. Wala akong gustong marinig sa inyo. At anong iniiwasan mo? Ang katotohanan na dahil sa iyong matinding pagre-rebelde sa akin, sariling pamilya mo ang iyong winasak? Sinukod ko lang ang apo ninyo dahil hindi ko matanggap na ultimong si Midel ay pinapatulan niya. Sa isang bayaran na tulad ng anak mo, makapamimili pa ba siya kung sino ang dapat patulan? Bakit, Crisanta, masama ang loob mo? Na pati ang kinakasama mo, naging customer niya? Pwede ba? Umalis na kayo! Ikaw ang nagtulak sa anak mo para maging masama! Crisanta! Crisanta, makinig ka sa akin! Ikaw lamang ang makakaahon sa putik na kinalugmukha ng anak mo! Gumawa ka ng paraan bago maging huli ang lahat! Crisanta! Crisanta!
Jonas! Jonas! Rosita! Anak! Anak! Inay, Naisipan kita daanan sa gasolinang pinapasukan mo at sila ang nagbalita sa akin na nandito ka sa hospital. Dala ng matinding amoy ng gasolina raw na halos hindi makayanan ng baga ng apo kong dahilan. Rosita, anak. Anak, nawala na sila ni sa akin. Ayokong pati ikaw, Jonas, ay mawala. Inay, Gusto ko malaman mo. Pinanghihinayangan ko rin ang lahat. Kaso hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Dahil sa mga pagkakamali at kasalanan ko, napadalas ang pagsisimba ko. Isang pare ang nagbibigay sa akin ng pangaral at nabuksan ang puso ko. Ang isipan ko. Inay. Rosita. Sino ako para husgahan kayo? Anak, sino ako? Patawarin po ninyo ako, inay. Patawad. Anak, madalas, hindi pa man nagkakasala ang isang anak. Siya ay pinatatawad na ng kanyang ina. Dahil mahal na mahal siya dito. Inay. Inay, gusto ko po kayong makasama. Kayong dalawa ng anak kong si Jonas. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan ka pupunta? Bis na bis ka na naman. Oh, hindi ka pa nasanay sa akin. Mambababae ka? Mamimikap ka? Alam na alam mong weakness ko, ha? Bahala ka kung sinong babaeng gusto mong damputin, Midel. Pero wag ang anak kong si Olive. Kahit sino, wag lang si Olive! Talaga? Eh kung sabihin ko sa iyong siyang kursunada kong ipalit sa'yo. Dahil higit siyang bata kung ikukumpara sa'yo. Hayop ka! Desidido na akong iwan ka para kami na ng anak mo magsama. Paig naman siya. Siguro, dahil gusto lang niyang gumanti sa'yo. Ang tagal kong pinaghandaan ang sandaling ito. Cassandra? Kaya bago mangyari ang sinasabi mo, Ano yan? mamamatay ka Cassandra, muna! dali! Mamamatay ka! Ito pa! Ito pa! Hayop! Hayop ka, Midel! Hayop! Bakit pati yung anak ko? Bakit pati si Olivia? Bakit, Midel? Bakit? Totoo ba? Opo, Itay. Nakapatay si inay. Napatay niya ang kinakasama niya. Si Midel.
Nakakulong ang inay. Oh. Kayo, Crisanta. huwag. Huwag niyo akong iyakan. Kasalanan ko naman to. Ginawa ko. Tinatanggap ko ang parusang to. Anak ko. Ako ang dapat sisihin sa lahat ng mga nangyayari sa inyo. Ako ang may kasalanan. Ako, anak. Nauna nang dumalaw si Ate Rosita dito. Napagpaliwanagan na po ako. Inay. Patawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Patawarin po sana niyo ako. Anak, kalimutan na natin ang nakalipas. Gusto ko habang ikaw ay nakabilanggo. Dadalawin kita lagi at susuportahan. Umasa ka. Hindi kita pababayaan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Lani, anak, nakalabas na ng ospital ang Kuya Jonas mo. Magaling na siya. Nangako kami ng inay na paglabas ko, dadalawin kita dito sa sementeryo. Nalalaman namin, sinusubaybayan mo kami. Tinutulungan mo ang kuya mo para tuluyan ng gumaling. At kahit na wala ka na sa amin, alam namin, ikaw ay nagsisilbing anghel na nakasuporta sa amin. Salamat, anak. Sa pagbabago ko, ipinangangako ko sa iyo. Babawi ako. Kung naging huli man ang lahat para sa iyo, sa Kuya Jonas mo, magsisimula ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Itay, iiwan ko po muna si baby sa kapitbahay natin.
Kasi gusto ko pong dalawin ng inay sa piitan. Olive, sasama ako. Kayo pang bahala. Alam ko matutuwa ang inay kapag nakita tayo doon. Nakausap ko na kasi si Lola Viring at siya po ang may sabing malaki nang ipinagbago ng inay. Nagsisisi na siya sa mga nagawa niya. Gusto ko makita si Crisanta. Olive? Inay? Lauro? Santa. Kayong mga tinalikuran ko. Kayong mga naperwisyo ko. Nagawan ko ng pagkakamali. At ng napakalaking kasalanan. Kayo pa ang karamay ko ngayon. Kayo ang dumadalaw sa akin. At nagbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay. Sino po ba ang magdadamayan? Kundi ang pamilya. Ang pamilyang binaliwala ko. Ang pamilyang winasa ko. Ang pamilyang sinaktan ko. Kahit po nagawa nilang lahat ng yun, nakabawi naman po kayo. Dahil nakapatay kayo sa matindi ninyong pagmamalasakit sa akin. Hindi ko po yun kalilimutan. Olive! Anak ko! Minsan pa rin ninyong pinatunayang mahalaga ako sa inyo. Kaya umasa kayo. Hindi ko po sasayangin yun. Nangako na ako sa aking sarili na isusumpa ang maling trabahong pinasok ko. Magbabakas sakali ako makakita ng marangal na hanap buhay. Nagawa ko lang po yun dahil sa pagre-rebelte ko. Sorry, Nay. Patawarin po ninyo ako. Higit sa lahat, ako ang nagkasala. Lauro. Ako ang patawarin mo. Salamat. Olive. Baka
Gutom na apo. Hindi po. Busog pa ho siya, Itay. Kaya nga nakikipaglaro eh. Apo, laro tayo. Lolo, Aba, may humintong sasakyan sa tapat namin. Apo? Sino kaya ang dumating? Isang linggo na ako nakauwi. Hinahanap kita. Lumipat pala kayo ng tirahan. Kumuha kami ng maliit na tirahan. Ito lang ang kaya namin. Bakit ka pa na parito? Baka lalo lang magalit ang mama mo. Sa States namatay si Mama. Ha? 1 month na siyang nakalibing. Pakiramdam ko, parang nakawala ako sa hawla. Una ko naisip, magbalik agad ng Pilipinas para hanapin kayo ng anak ko. Siya ba? Inatake ang Itay. Pero nakakarga niya pa rin ang apo niya. Pwede siyang lapitan? Walang nagbabawal sa'yo. Anak mo siya. Mano po? Anak? Baby? Siya? Ang papa mo. Kunin. Opo, Itay. Opo, Itay Lauro. Boji din ang pangalan niya. Lamang, apelido namin. Pakakasal tayo. Para maging lihitimo siya. Handa akong bigyan ng pangalan si baby. Salamat. Pero hindi mo alam ang naging buhay ko nang mawala ka. Nagkulang ako sa'yo. Wala akong karapatang sumbatan ka kung ano man ang naging buhay mo. Boji. Baby. Ayan, narinig mo. Pakakasalan ako ng papa mo. Makakasama natin siya sa iyong paglaki. Dalawa kaming magkatuwang para mahandugan ka ng isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng mahalagang aral sa buhay, pinamagatang. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Ian Miranda, Harvey Ehouse, Olive Madridejos, Susan Robles, at si Chiquit Amor sa papel na Olive. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Buyar.
Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahaddan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.